May Pangga, Energy FM. Why, Delilah? Ang gabing ito ay full of surprise. Yes, because it's your birthday and Wala you na, know, malapit na matapos. Hindi yun. Bakit? Na-surprise ako. Bakit? Ano? Pinaasa mo ako eh. Bakit ako? Sinabihan mo ako na okay yung line natin eh. Yes, I told you that because during my time, you know, my program, it's actually A-okay without any problems, you know, without any... Walay hassle. Walay hassle. Walay hassle. Pas. Pero bakit ngayon, Brad? Kasi baka may sugo ng dibil, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi may mga sugo ng dibil. Ay nako. Tigilan mo na sugo ng dibil na yan, ha? Bakit? Araw-araw pa nag-PM sa akin yan. Sugo ka ng dibil, good morning. At least na good morning. Oh. At least na good evening. Nagmukha na maganda tuloy yung dating ng sugo ng dibil. Ay, Si nakahanda ba? Sheena nga tinuturo sa pabangkin niya yung sirang ulo to si Sheena eh. Ano mo naman tong si Sheena. Ay. Okay, teka lang nga. Ito, bilang wala pa naman tayong... Mabati ka? Si Jimbo kasi, alam mo naman kailangan ko na tumating kasi pag, alam mo no, mahirap nang makita eh, si Jimbo eh. Ano oras na? Alas 10, mag-alas 11. Ay, ang bilis naman ang oras. Talaga ba? Mag-alas 11 na. Pag-greet daw, ang Mangbox ng bayan ng Marikina City daw. Malamang bumili dun si Jimbo. Oo, pulutan. Ano nga pa nga ba? Mangbox, manok. Ayan na naman, si Jimbo, iinom na naman. Yan ha, yan. Diyan Hindi ka nagyayaya. Ano ba naman yung magyaya, di ba? Ganun man lang, kahit plastic Oo, lang, kahit di ba? At least plastic nayaya lang. lang ako, kahit, di ba? Kahit kailan talaga sa Jimbo, talaga sa sariling mundo. Kanina, ayoko pala sabihin sa Eric. Hindi pwede. Hindi pwede. Pero kanina si Linday, Oo. may sinabi may pikon siya. Dapat gumawa tayo ng aklat. Akla? Ang mahiwagang buhay ni Jimbo. Yan. Oo, totoo, no? Si Jimbo Tama, na tama. ang sukat ng kanyang ano ay Jumbo. Oh. Feeling ko. Oh, feeling mo, no? Feeling mo Kasi ba? ano eh. Feeling, nga Mabenta eh. ang papa eh. Oo, hindi, iba. Iba talaga yan. Ibang-iba yan si Jimbo. Walang tatalo dyan, no? Ay, patingin ko na nga ito. Si Ate Glennes, ha? Oo. Si? Pinadaan na kay Marky kasi hindi ko na nabasa. Si Donna Salvador, hello daw. Rowena Joy, Jennifer Calma, Dinette Orsino, Cha Yage, and Billy Lorenzo. And to all the members of Team Ibag. Ate Glennes, love you. Huwag ka na magalit. Thank you. Ay. O yeah, sa mga nakikinig, sa lahat ng mga Pinoy ha, all over the world, all over the globe. Hello sa inyong lahat. Sabi natin Chief Technician na si Recto. Bakit nga pala Recto pangalan mo, no? Ako din eh, sabi ko ang cool, no? Di ba, lugar, ngayon lang ako nakarinig ng gano'n, no? Recto. Kasi common ang Recto na lugar eh. Lugar nga, alam ko lugar. Siguro naman wala pa ako kilalang ang pangalan EDSA. Well, kung Epifanio de los Santos, di ba? Hindi ko alam, siguro baka may mga sumunod ng Epifanio de los Santos. Di EDSA talaga. Ay, yung EDSA lang, no? Di ba? Sa bagay, no? Pangalan nyo nga sa mga anak niya, sa mga buntis nga po ngayon, no? Ano pa, Mari, ano pa alam ng anak mo? Shaw Boulevard. O, di ba? Ito nga pala yung bunso ko, si Bima pa. Oo, di ba yung mga ganyan? Di ba? Si M. Recto. Yan ay siya, may Recto na nga May pala. Recto na eh. Ano ba yan? Claro M. Recto yun, di ba? Oo, Claro M. Recto. May mga ganyan nung yung iba siguro pag nalaman nila na yun pala yun. O halimbawa dun sa Maynila, di ba, napadang ka A. Mabini, Apolinario Mabini Bridge. Yep, parang A. Bonifacio. O ganyan nga, di ba? Ganyan, Andres Bonifacio. Yung iba parang di minsan may mga ganyan na mapapaaka talaga eh. Gano'n, di ba? Wow. Di ba? Wow. Paano ka ba Ganun lang. Oo nga. Bakit sa'yo parang ang halay? Hindi di ba? Pag nalaman ko na, yun pala. Di ba mas maganda? Sabi na natin Chief Technician, may caller daw. May color ba? At very confident sila na malinaw ito. Talaga? Sige, try natin. Let's try. Kung wala, uwi na kami, uwi! Kung wala, Ayan na. Ayan, yan. Hello? Isang magandang gabi sa'yo, Oh. Papa Jack. Hello? Hello? Papa Jack. Hoy! Papa Jackson ho. Papa Jackson. Papa.
Magsishare lang po ako, tsaka hingi din po ako ng advice. Sige po. Pwede batiin niyo po si Kuya Chico po. Nandito po siya. Nagpuyat ako. Pakibati po ako. Po? Batiin mo rin ako. Sabi mo, hi Kuya Chico. Hi, Kuya Chico. Ayan, sige, thank you. Magsishare ka? Pwede ka lang. Po ako ng problem, tsaka na Ano ba? advice. Sa dinami-dami ng i-share mo, problem. Oo, Pero- may problema din kami. Okay lang. Sige. Tungkol sa... Anong pangalan po? Ano po? Ikaw, anong pangalan mo po? My name is Jetro po. Jethro. Yan. Yes Oh, po. maganda pangalan, Jethro. May H in Jethro. Yan. Taga saan ka, kuya? Marikina po. Marikina. Ah, kilala mo ba si Jimbo? Kasi taga Marikina din yun. Pero sa bagay, ang laki naman ng Marikina eh, no? Hayop. Malaki naman ng Marikina. Si Jet, ilang taon ka na, kuya? 17. Ah, 17. Napakabata mo pa lang pala. Oo, ilang edad ka nung... Ano ilang edad? Ay, anong edad ka? Anong edad mo? Hindi ko, Tagalog kasi. Di ba parang sinabi, sinong pangalan mo? Sinong pangalan mo? Ganyan. Anong edad ka nung una kang tinubuan ng buhok sa kilikili? Sabihin natin 13. 13. Talaga? Yes po. 13, no? So, kailan lang yon kasi 17 ka ngayon. Yes. Nung tumubo yung buhok mo sa kilikili, anong naramdaman mo nung may nasayahan ka ba? Ano? Makati po. Makati. Sa bagay. Uy, parang hindi ko namang natatandang Makati ba? Makati yun, Brad. Nung habang patubo? Oo. Makati pag patubo, kung inaahit mo, tas tutubo Makati. Pero yung normal na tumubo lang. Talaga ba yan ang gusto niyo pag-usapan ngayon, Brad? Hindi, sinecheck ko lang dito kay Jethro kasi alam mo na, kailangan meron tayong pagkikare sa mga callers natin. Kailangan may iba yung, you know, parang ang tanong ko kay Chico, Ano? ano ang kasabay na sa pagtubo ng buhok sa kilikili, anong kasabay na buhok ang tumubo? Ano? Ano ba yun, sabay? Tinaymeran ko, hindi naman siya sabay eh. Mas, Tinaymeran mo, hayop ka. mas una. Mas di ba Jethro? Hindi yun sabay, no? Opo. Hindi sabay. Hindi sabay. Siguro mas mauna ng milliseconds yung isa. Kung alin man doon. No. Mas mahihirapan tumubo yung isa kasi nga medyo crooked eh. Crooked. Medyo magulo siya, medyo, you know, parang traffic sa EDSA magulo. Kaya hindi siya isang straight lang natutubo. So feeling ko na una yung buhok sa kilikili. No? Po? Yun, okay nga. Alam niya, hirap na hirap tayo magkuha ng caller para maging malino. Yan lang pag-uusapan ninyo. Sorry. Kasi si Jethro eh. Jethro, parang problemado ka ba talaga? Malungkot ka ba ngayon? Hindi naman. Magsishare lang po ako ng kwento, tsaka hihingi na din po ako ng Sige. advice. Tungkol saan ba ito? Sa buhay ko po. Sa buhay mo? Sige. Hindi ko po kasi. Ganito po kasi. Apo, paano po? Nung nasa orphanage pa lang po ako. Masaya naman po ako. Pero nung nalaman kong namatay yung tatay ko, parang masakit. Ay, yung tunay? Biological father? Kasi, yes po. Ganito po yun. Yung year 2003, meron pong nag-ampun sa akin na isang family na mabait. Mm-hmm. Isang pastor tsaka isang social worker. Okay. May dalawang anak, isang babae, isang lalaki po. Mm-hmm. Sila po ay isang Christian pastor, isang Christian family sa lungsod ng Marikina. Sila po yung nag-aruga sa akin, sila yung nag-alaga. Sila po yung nagpalaki. Sila na din po yung nagpagamot sa akin. Kasi po, may sakit po akong tumor, asthma, dengue. Sabay-sabay po akong nabigyan ng sakit. Uy, grabe yung sakit. Sabay-sabay talaga yun? Yes po. Kasi Tumor, asthma, at saka dengue? Sa poor family. Okay. Ang tatay ko po ang nag-iwan sa akin sa ampunan. Okay. So, nagkasakit ka.
O, tapos? Tapos pina-check upan na po ako. Ang kwento sa akin ng tatay. Bakit kayo iniwan sa ampunan? Para mapagamot ka? Yes po, para kunin na din po ako nila bilang anak. Para magiging tunay na anak na din nila po. Hindi, I mean, tinatanong ni Papa Jackson, bakit ka binigay sa orphanage ng tunay mong tatay? Po kasi sa mahirap na buhay, ang kwento ng tunay kong nanay ko is, ano po, kaya naman daw po sana ko alagaan. Mhm. Kukuha na nga daw po sana sila ng yaya ko. Okay. Pero yung tatay ko ayaw pumayag. Ninakaw po ako ng tatay ko dun sa bahay at dinala ko sa ampunan. Okay. Alam niyo po ba yung Kalinga at Kanluan? Pagkakaalam ko po, nandiyan na daw po yan sa Pasig. Hindi pa po. Hindi pa namin alam. Diyan po ako galing. Tapos, Gaano ka katagal na malagi sa bahay ampunan? po, Gaano ka katagal sa... Na malagi Ilang sa taon? Ilang taon ka na nasa orphanage? ang mga 2003, 3 years old po ako noon. Hanggang? Po, Ilan taon ka doon na malagi? Pagkakaalam ko po, 2001 hanggang 2003. Idikit mo sa labi yung telepono? Po, Dikit mo sa labi. sige po. Sige, kulungin mo ng kamay. 3 daw po. Kulungin mo ng kamay. Hanggang 2003 po. Okay. So, ilan taon ka doon? 3 years old po ako. Hindi, ilan taon ka na malagi doon? Po, Ilan taon ka nag-stay doon? Ano nga ulit? 2,000? 2 years? Ilan? 2 years siguro po. 2 years? Hindi. Anong taon ka na ando nagsimula? 2002? 2001 po. 2001. Tapos hanggang 2003 po 2000. ako kinuha sa ampunan. Ha? 2003 po ako kinuha sa ampunan. Okay. So, yun nga. Mga 2 years, 2 years nga. Yes po. Okay. Sino kumuha sa sampunan? Yung mag-asawa daw. Alam niyo po ba, Papa Jackson tsaka Papa Kuya Chico, ako dun sa ampunan, ako po ang pinakamahal. Hindi naman po nagpapakamalaki. Ako po yung mahal. Hindi po ako pwede saktan. Hindi po ako pwede maaksidente. Dahil oras sa maaksidente po ako, lahat yung nag-aalaga po sa akin sa ampunan, ipapatawag. What is so special about you then? Kasi ako po yung pinakamahal. Kasi ako yung may malalang sakit po. Baka hindi naman sa pinakamahal. Ay, kasi pag sinabi natin pinakamahal, it makes the other, di ba yung mga ibang adopted doon, di ba? Parang wala lang. Less Hindi- love. Siguro hindi mas naman. pinakasensitive. Pero inaasikaso naman po nila. Hindi, baka ikaw na yung may pinakasensitibong case. O yun lang siguro yun. No? Yes. Opo. Lakasan mo, Brad. Pero nung 2007 po, sinugod na naman po ako sa hospital. Dahil nag-LBM, nagsuka, masakit po ang ulo. Kailan yun? 2000? 7. 2007. Okay. Di ba may kumuha sa'yo mayamang mag-asawa? Tama ba ako? Yes po. Sorry, ako nagdagdag na lang ako ng mayaman. Pero may kumuha sa'yo mag-asawa. Yes, tama? may kaya. Diba? May kaya. Kinuha ka na may kaya doon. Okay. Yes po. Okay. Gaano ka nakatagal na nasa kanila? Sa 2003, mga 15 years siguro po. Hanggang ngayon? Yes po. Alright. Yes. Okay. Pero nung 2003 nga po, 2007, pina-check up po nila ako. May nalaman po yung doktor pagdating ng result ng aking blood test kasi sabi daw po may cancer daw po ako. Okay. Cancer na hindi daw po nakakagaling. Hindi talaga nakakagaling ang cancer. Hindi na magagamot. Cancer saan? Cancer sa buto. Okay. Tinatawag po siyang neurofibromatosis. Okay. Isang sakit. Wait lang, Ang neuro, di ba, Di ba sa sa utak utak?
Siguro po kasi pagkakaalam ko sa tumor daw po yan eh. Bone cancer pero sa utak. Sorry, hindi ka may doktor ha. Pasensya ka na, hindi ako makareact. Pero Tumor po. di ba pag sinabing tosis, maga? Ano daw po yan? Di ba pamamaga ang tosis, di ba? Pagka oras na pumutok daw po sa aking ugat, pwede po daw akong mamatay ng maaga. Sabi ni ating Lenes, brain and nerves. Opo. Sabi na nag-comment ang taba ni Penda. Bakit? Ito. Bakit, sir? Bakit bigla may comment na ganon? Hindi ko sa mga to. Okay. Kailan na-diagnose na meron kang bone cancer? 2007 po. Brad, kulungin mo na kamay yung telepono. Tulungan mo lang kami ng konti, ha? 2007 po. 2007. So, 10 years ago. Yes po. Okay. Tapos, yun nga po, hindi ko po alam Mhm. kung paano ko mapapat. Pero hindi ko po alam kung paano ko masasabi sa aking mga tunay na magulang. Lalo na po wala po. Hindi ko pa po nakikita yung pangalawang kapatid ko sa tunay na ina. Okay, hold on. Your question, wait lang kay Chico, ha? Ikaw ay sorry ha, ako didiretsahin kita, ha? Pa, Didiretsahin kita, ha? sige po. You called the show and you told us a story, a very tragic story. And you are 17 years old. Yes po. Tama? Opo. And all you ever recalled in the past, ilan taong ka, 17 years, all you ever told us ay lahat ng pagkakasakit mo. I mean, if there is someone in this world, ay, di ba, Chico, di ba, na dinapuan ng ganyang karaming sakit, Mhm. and today, alive and kicking, I mean, ikaw na yan, I wanna meet you in person, if anything. Opo. Oo, ang dami mo naging karamdaman. And now, after telling us all of the tragic incidents na inabot mo, ang problema mo lang pala ay kung paano sabihin sa biological family mo. Yes po. Tama? Yes po. But actually, dapat nga ikaw ito nagkukumahog na sabihin sa kanila na, look, of all the sickness that I've been through, I'm alive today. It shouldn't be a problem. Let me ask you a question. How are you today? Okay lang naman po. Okay lang naman po. You had a bone cancer 10 years ago. How are you today? Okay lang po. Wala ka ng sakit? Magaling ka na? Hindi pa po. Wini-wait na lang daw. Wini-wait na lang po. Wini-wait ang alin? Hindi pa naman daw po siya tumutubo. Mga maybe 30 or 35 daw po ang estimate ng doktor. Wait, Brad. You said may cancer ka. Yes po, meron nga po. Look, ganito, mga pangga, I am not a doctor, but cancer is not the sakit. Cancer is a cell, di ba, abnormally sized inside your body. So pag sinasabi mo sa amin na wala pa, hindi pa tumutubo, wala kang cancer, huy. Meron daw po. Bakit hindi pa tumutubo ka 35 ka pa? Meron, Pagpatak mo ng 35 years old, tsaka tutubo yung cancer? may unti-unti na pong lumalabas sa likod. Sa likod na malaki. Well, hold on. Sino may sabi sa'yo na you got cancer 10 years ago? You were 7, tama ba ako? Yes po. 7 years old. Doktor po yan ng Marikina. Wait lang, 7 taong gulang ka nung nalaman ninyo. Tama ba ako, Chico, sa kwento ko? So, 10 years ago, di ba? Na ikaw may cancer, tama? Hello? Tama ba ako? Opo. 7 taong gulang ka. Nag-chemotherapy ka ba? Wala po. Hindi po. How can you not do a chemotherapy kung may cancer ka? Sabi ng doktor po sa Marikina, You were told you have got cancer but no chemotherapy were recommended to you? wala pa po. Hindi pa po nagbibigay yung doktor. Ano yung sinasabi mo sa amin na tutubo pa lang? Kasi meron na po dito sa akin likod na tumor. But stop using the word tumor, ha? Sino may sabi sa'yo tumor yan? Doktor din po. Sino na... Sabi ng doktor may tumor ka sa likod? Yes po. Sa likod? Saan sa likod?
Sa spinal, Okay. dun po siya tumubo. Paano nalaman may tumubo? Ano po? Paano nalaman na may tumubo? Kinakapa po siya ng nag-ampun sa akin. Kinapa na nag-ampun sa'yo and here you are telling us tumor? Kinakapa po, hindi po, inaano pala, tinitingnan palagi po ng nag-ampun sa akin. Wait lang nga, Brad. Ganito kasi alright. You know, cancer and tumor actually, those are deadly words. I don't think we should lightly use, di ba, cancer and tumor, di ba? Kung kailan natin gustuhin, okay? Kasi baka mamaya may nakikinig sa atin, may bukol sa likod, tigyawat lang para sabihin may tumor sila. Hindi po siya tigil. Okay, hold on. I get your point, okay? I get your point. Yes po. Sino ang may sabi sa'yo at ito muna ang tanong ko, paano nalaman na may na tumor yung tumutubo sa likod mo? Paano? Anong proseso ginawa sa'yo? Una po, meron silang nakitang balat. Akala nila balat po. Kinapa ng doktor. Okay. Meron pong nakapa na bukol. Tsaka may butlig-butlig sa loob ng buto. Kinapa, nakapa yung loob ng buto. Hindi po kinapa ilikod ko Okay. ng doktor. Tapos meron po silang nakapang bukol. Okay. Yun po, doon nila nalaman na may cancer daw po ako. Hello po. Kinapa. That's the only procedure na ginawa. Kasi halimbawa, sorry mga pangga, ako, real talk tayo dito ha. Kung ako yung pasyente, mayroon akong balat sa likod na parang balat at bukol at kinapa ng doktor and you tell me may tumor, susuntokin kita sa mukha. Pag meron ako, wait lang, you hold your horses. Pag ako, merong bukol sa likod at kinapa ng kahit sinong doktor and you tell me meron akong tumor, susuntokin kita sa mukha. Because you do not tell people may tumor ka na dahil kinapa mo lang yan. It's not a medical procedure. Ano yan, suso? Suso nga eh. Sorry ha, mga pangga. Mammogram, mga babae, alam nyo to. Di ba, papakapa, pag may bukol, ba't ko ba alam to? Babae ba ako? Pag may bukol, you go to your doctor, di ba? And then, i-x-ray ka or anong procedure niyan? Anong ginawa sa yung procedure? Maliban sa kinapa? Kinuhanan po ako ng dugo, ng blood sample. Okay, yun naman pala. Kala ko kinapa lang. Tapos, pero ilang days lang po, bumalik siya sa kwarto ko para sabihin sa magulang ko, ipakita yung result. yung doktor ang nagpunta sa bahay nyo. Pumunta pa po. The doctor went to your house to tell yung foster parents mo na merong cancer. Yes po. The doctor went to your house. Yes The doctor went to your house. po. The doctor went to your house. Yes Hindi po. kayo nagpunta sa ospital para kunin yung result? Hindi po, kasi kakilala namin po yung doktor. Nagpunta sa bahay nyo? Yes po. Okay. At sino may sabi sa'yo na tumutubo pa lang? Ano yung tumutubo? Tutubo pa lang pagpatak mo ng 35? Tutupo daw po siya, lalaki na daw po siya. Ano yung 35 na yan? At saan galing yan? Because you're 17. If you're really 17. Possibly daw po, sabi nung doktor, nakakilala namin. Yun po. Hello po. Ganito na, okay. Kaya Chico, ayaw mo tumulong no? Kasi naman, hindi man ako doktor, pero di ba, I'm trying to search kung ano yung neurofibromatosis, di ba? And it says here, ayun nga, di ba, it's a genetic disorder Okay. that causes tumors nga to form on nerve tissue. So yung tumors daw can develop anywhere in your nervous system, including your brain, spinal cord, and nerves. Okay. No? So usually diagnosed in childhood or early adulthood. So yun. Usually non-cancerous daw, but sometimes can become cancerous.
So, ano symptoms are often mild, sabi dito. So, benign or malignant ba yung dalawang klase? benign. Yung non-cancerous, pero Malignant? sometimes daw, Yung kapag parang tiyanak yan eh, yung it becomes cancerous. maligno pala. Maligna. Maging maligna. Galing eh, no? Ang hanep eh, no? Nag-try ako mag-research, tapos magkagagay maligno ka. Ano ang cure according to your research? Hindi pa, ongoing pa lang yung research ko. Okay. Ongoing pa lang. So Wait. ako, mga panggasori, I really think, di ba, pag may ganyan, cancer and whatnot, di ba, meron, ano ba yan, dapat, meron dapat, ano? Masyadong technical na kasi yung mga term eh, no? May NF1, NF2 na sinasabi, no? Baka neuro, fibro. May two types. Sabi dito, may 1 tsaka 2. Sabi, no? Though there's no cure for either NF1 or NF2, Anong ginagawa mo sa buhay ngayon? Ano? Studying po. Anong kurso? Sabihin na lang po natin delayed po ako sa pag-aaral. Okay. I'm still in grade 7. So teka lang, si Jetro, no? So sabi mo, no, yung tumor, no, ay sa likod mo. So ibig sabihin, no, kung sabi dito, ay doon yan sa spinal cord, correct? Yes. Spinal cord, no? So, may scoliosis ka nga. Kasi yan yung pwedeng mangyari, sabi dito, no? Kung dyan yan, no, ma-deform yung bone mo, no, magkaroon ka ng scoliosis, kasi doon yan tumubo. Tapos, di ba, treatment, so tinatanong ni Papa Jackson, kung may tumor, tatanggalin, syempre, kailangan tanggalin. Pero syempre, di ba, may possibility na ang tumor ay regenerating naman yan, eh. Di ba? Chico, Po. hindi po daw siya pwedeng operahan dahil madugong operasyon. Wala namang opera. Hindi pa dugo, maliban sa tuli. Hoy, kahit tuli! Matugo! Actually, Hindi, baka sinasabi niya, Madugo. baka sinasabi niya mahirap talaga. mabula. Ano? Mabula. Bula! Hindi ko alam. May lumabas sa... Bakit na bula? Pag may agwa ako sinada, mabula. Hindi ba? Hindi. Kahit saan naman sugat agwa ako sinada, mabula. Pero hindi, baka yung si Jetro was trying to tell us na mahirap, parang ganyan. Ganun ba yon? Madugo, Yes, komplikado, ganyan? Yes, po. Yes nga po. Pero grabe yung sakit mo. Anyway. Hindi, pero eto na lang, no, Jetro. Kasi kanina, pinapakinggan kita so, na-lost talaga rin ako dahil meron ka kaninang sinasabi, no, doon sa una pa lang ng pagkikwento mo. Sabi mo namatay yung biological father mo. Yes po. Kasi doon tayo naputol nun eh. May tunay na nanay. Ha? Yun po ang kwento ng tunay kong nanay. So yung biological mother mo, sabi, deads na yung tunay mong tatay. Yes po. Dahil daw po sa pag-ninja niya. Ninja yung tatay mo? Yes po, ninja. Ninja, akit bahay. Ay, okay. Yun na pala ba? Akala ko naman kung anong ninja. Yung pala ito naman kasi si Jetro kung magkwento eh. Akit ba? Akit siya ng bahay. Sorry. Tapos, madaming babae po. Tapos so, nasaktuhan siya ng Bombay na tao, binaril. at yung Bombay pa yung nakasakto sa kanya. Naniningi lang naman ng mga utang yun. Tsaka nakamotor yun, di ba? Hindi sila pwede magsuot ng turban. Hindi kasi yung... Hindi ay ng helmet pala. Helmet! Hindi kasi sa turban. Yung iba naman wala. Grabe naman kayo. Ha? Nandito po siya sa loob ng bahay, pinasok daw mismo. Hindi kasi yun, kanina no, yung sinusundan ko yung kwento mo, so namatay yung tatay mo, ganyan. So parang iniisip ko na kung anong kakahinatan nito sa dulo kasi, di ba? Na kumbaga inampon ka, di ba? Parang ina-assume ko na
magwawala ka pa ba? Parang ganyan yung iniisip ko dahil ampon ka and then napunta tayo doon doon na tayo napunta sa sakit mo nga. At ang dami mong sakit ha, in fairness sa'yo ha.